tuloy-tuloy yung mga panahon at medyo umuulan na. Nagbabanta na si Juan. Simula sa Bisayan, ulan eh. Actually, ang pangalan ng Juan. So sana nawa ay hindi magbuhos ng maraming ulan. Okay. Sumisaya na si Abby. Ano daw yun? Yan. Lakas na. Ayan. Tayo po ay magtatapos na sa kabanata 6 ng message na ito. Passage na ito. The last passage in chapter 6. Hebrews. Salamat sa Panginoon kahapon ay nakadali tayo ng gawain ng pag-train. Master trainer ng go. Ready to go. Dati po yung global outreach, malala niyo. Lumabas tayo na share ng gospel, track distribution, to verbal, sharing of the gospel. And ginagawa na natin yan hanggang ngayon. Every evangelism day. Kaya praise be to God. Nakadalawa ko ng kahapon para mas makita natin yung kahalagahan nito as a church and as an individual believer of Christ, disciple of Christ. At isa sa hindi makalimutan na sinabi doon that every believer, Christian, disciple is a witness. Every day. Sabi doon, every day, at least one, we can share the gospel once a week or once a month. Actually, wala na yung once a month sa church. The question is, are we doing it personally once a month, once a week, or every day? So anyway, next Sunday, isi-share ko po yung aking mga natutunan during that time. Later on, tuloy ba mga activities natin? Tuloy. Okay, good. Sige, tayo po ay tumuna dito sa God's unshakable promise. Inawit kanina, no? Parang yun ang response song. At meron pa tayong response for billing. At standing in the promises of God. God's unshakable promise. Pero actually, bago yan, the anchor of hope, angkla ng pag-asa natin, si Kristo. Dahil sa panahon ngayon, nagbabalya na naman ang super typhoon daw, no? Naabot sa signal number 5. May naalala ba kayong super typhoon? Hindi ko pa nasabi, tatanong, may lang naalala yung agad, si Yolanda. Saan yung naganap? Saan naganap yun? Unang lumanting yon sa D1 pero sa Mark. Pero pinaka-tinamaan. Actually, lahat naman. Pero pinaka-tinamaan talaga yung Taklo. Kasi meron pang isang bundok na nag-landslide. Di ba? May isang artista na na-affectado nun. Hindi rin nag-graduate yung kanyang. Anyway, matindi yung pangyayari nila. Kaya may kwento po, no? May kwento ng isang lalaki, si Mang Dato. Buti wala ditong dato. No? Yan. Walang copy dito. Kasi wala na yung ating dito lang. Anyway, dito muna. So, November 2013 yun. Ano pang date ngayon? November 10, ano? November 10. Doon nag-landing yun, November 6, 2013, 10-7. Yun na, nagpapuro ko na. Kailangan nyo yung may
Yun. Animal ba yun? Yung, Jamie, responded. Ano yan? Announcer ba yan? O reporter. Nasa top siya ng simbahan. Sabi niya na, huling buhay ko na ito, pero nanalangin siya sa Panginoon. Yan po yun. Talagang super typhoon yung landa. Umabot po yan ng 315 kilometers. Super talaga. No? Yung wind. And storm surge to 20 feet. Ang taas. Ang 20 feet ay 6 meters yan. No? Ito 3 meters. Ang dalawang palapag ang taas ng tubig. And 6,000, more than 6,000 people lost their lives and may have lost their homes. And many, lost their homes. Takpan lang Anyway, so it was recorded as the strongest tropical cyclones in history. Ang lakas na bagyo sa historia o sa history ng Pilipinas. And then, in the middle of that devastation, there was a fisherman named Mang Dato. Yung real name niya. Tinanong siya interview siya ng taga CNN. CNN News, International News. Sabi niya, nawala niya yung bahay, yung kanyang talagang panghanap buhay, na boat, pangka, and almost everything. But when he asked by the reporter of CNN, what kept him going, sabi niya, he said, in broken English, Baroque na English yan, I still have my anchor. Meron pa rin akong angkla na nakakapit. Saan? My faith in God. Sa akin malungkot tayo sa Diyos. Okay? Kaya kilala tayong mga Pilipino talaga na sanay sa hirap, sanay sa mga, trials in life, disasters, and everything. Okay? And we smile pa rin. Huh? Kaya we are one of the happy people in the world. So the phrase went viral locally because while others lost everything, yung Dato found strength is something that cannot be swept away. Ano yun? Deep hope in anchored. Hope anchored in God. Hope anchored in God. Kaya nga, mga kapatid, sabi dito, itong nakikita ko yan. Yan. Large storms make it hard. Buhay. Amahan man tayo ng mga bagyo ng buhay. Metaphorically or figure of speech. Yung mga emotional, financial, spiritual. But those who are anchored in God's promise will not be swept away. Or drift away. Nalala niyo yung message natin previously. Do not drift away. Okay? That's exactly what this passage is teaching us, that our hope is not drifting, but deeply anchored in God's unchangeable promise. And oath. No? And oath. Tandaan niyo, may promise na, may oath pa. Okay? Ano pagkakaiba ng promise sa oath? Ayan, alaman niyo ha. Ba't parang ayan. Secured through Jesus Christ. Kaya, ang mga bagyo ng buhay, emotional man yan, financial o spiritual, ay maaaring malakas ang mga nakaangkla. Malakas, pero ang mga nakaangkla ang pag-asa sa Diyos ay hindi aanuin. Hindi kailanman aanuin, yan mismo ang ituturo ng passage na ating pag-aaralan. And, sabi dito, hindi basta lumulubog, kundi nakaangka sa hindi nagbabagong pangako ng Diyos. Unchangeable promises of God and unshakable.
na pinagtibay ni Kristo. Kaya, ang aking proposition dito, ang paano natin, ano? Tatagalan natin ang bukid. So when everything around you shakes, ano po ito, figure stage, not typical. At alam naman natin, paborito natin ito pagdating sa mga struggles na pagsubok. Alala na naman natin si Santiago. Remember, you don't need a bigger boat. Hindi natin kailangan ng malaking barko, malaking sasakyan ng pangdagat. Kasi nga, sometimes yun yung nagkakos ng troubles. And even not only in the seas, but also in the air, in the land. So, we need a stronger anchor. Because God's word, ang Diyos nangako, yan, mamaya makita ng pagkaiba ng promise, and by Himself, siya mismo nangako sa kanyang sarili. Actually, sapat na yung pangako niya eh. Pero dahil yung tao mahilig sa swear to my heart, swear to God, ganun ba? Promise, mangungutang. Papayaran ko yung pangako ko. Pangako. Kaya pa mag-swear. Mamatay naman ako, mamatay. Isa rin, alam ko, pati kapitbahay, para ano lang siya, accept. Pero, yung pangako ng tao, hindi minsan natutupad niya. Dahil gano'n ang kalakaran ng tao, kaya sabi ng Panginoon, I swear, and I hope. So, sabi mo na. Okay? So, what makes the promise of God truly unshakable? Bakit ang pangako ng Diyos ay talaga namang tunay na hindi matitinag, hindi masishaken? And how does our hope become an anchor for the soul in daily life? Paano ang ating pag-asa naging angkla sa kaluluwa sa araw-araw ng buhay po natin? Kaya natin, kaluluwa ang hindi maiiwan dito sa lupa. Tama? Ang ating kaluluwa ang siyang kukunin at ipagkasama ng Diyos sa kanyang kalangitan. Amin na po doon. And lastly, what practical difference does this anchored hope make for us in the daily life here in the Philippines, sa ating bansa? Tommy studies. According to 2023 Philippine Statistics Authority survey, about 4 in 10 or 4 over 10 Filipinos report feeling anxious. Sabi ni James, yeah? Ama, do not be anxious. And then sa Matthew chapter 6, do not worry. Worry about tomorrow itself. Hopeless about the future because of economic instability and disasters. Ngayon nga, hindi pa nakabakon yung ating mga kapatid sa Visayas, specifically sa Cebu, na dumaan ng lindol, naman bagyo, parang mundoy. Parang mundoy yun kasi isang buwan daw na ulan ay binuo sa isang araw. Kaya tapos may issue pa tayo ng mga, sa politics, sa government system, mga ghost project. Okay? Yeah, we are shaken by God. Our government and all of the people here in the Philippines. No? Yes, sabi ko, let your life anchor in me. Yan. Mga kabataan, sasabihin nyo, lagi naman kami dito. Lagi naman kami tingnan nyo ha. A Barna Group study on ancient faith showed that 88% Filipinos say they believe in God. Pero, halos umabot ng kalahati. Yan ang papakita at papatunay kasi naniniwala, nagtitiwala sa Panginoon. Only 43% say they have hope in their future.
And then psychologists know that the hopelessness is now one of the top causes of mental health struggles among Filipino youth. And of course, not only Filipino youth, all of the adults or parang baka mga bata na yung mga struggle na ganito, mental health. And recently lang, may isang well-known no, TikTokeress, ano yan? At anak ng isang celebrity na ito, naging problema, kaya cause of death niya. So anyway, it's a open eye opener po sa ating lahat mga kapatid that we must anchor our hope in God because God has an unshakable promise or promises to those who believe and trust Him. So, for when God made a promise to Abraham, since he could swear an oath, may promise na, may oath pa. By no one greater, he swore by himself, saying indeed, I will greatly bless you and I will greatly multiply you. Kita na bumalik sa panahon ni Abraham. Bakit kaya? Sino ba si Abraham? The man of faith. Huh? Sa kanya, unang sinabi ang pangako ng pagpapala sa kanyang offsprings. Una, kaya nga may Israel. And then, beyond Israel, tayo na. Okay? I will bless you. Yan. Greatly bless you. Not only bless you, but greatly bless you. May end. Itong indeed will I greatly bless you refers to the Hebrew nation. Basically, dyan lumabas yung Israelites. No? And I will greatly multiply you. Yan na po yun. Ng lahat ng bansa, lahat ng tao ay mapagpala spiritually. Especially magkaroon ng kaligtasan. Tulog ay buhay na walang hanggan. So, nangangako kay Abraham ang Diyos, siya'y nanumpa. Sa kanyang sariling pangalan, yamang wala nang bibigay pa sa kanya na maaari niyang palupaan. Kasi, pagka sa ang Diyos, parang inatap siya sa ng tao, sa way ng tao. At pararamihin ko ang iyong lahi. So, let's begin by examining the foundation of our hope, which is the promise of God. Yan. Unahin natin yung pangako ng Diyos. Kaya inawit natin kanina. Mga pangako mo. So, God's promise made to Abraham. Kaya pagdating sa pangako, pananampalataya, ng pagtitiwala, ang salita ng Panginoon ay talagang matibay na sandigan. At nagbigay siya ng greatest example of a human. Of course, Jesus Christ. Bigyan naging tao. Pero in the Old Testament, we know na wala pang pagliligtas na sa buong ang Panginoon Diyos. Si Abraham. At even yung mga Muslim, ginikilala nito si Father Abraham. So, kaya this promise is foundational. Okay? Anchored in God's covenant. Naka-angkla sa agreement, covenant, di ba, ng Diyos, no? Between Abraham and all the nations. And it's part of the redemptive history, purpose of God. Now, we inherit, na? Minahan natin na ngayon. Kaya sabi ng Biblia sa Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel because it's the power of God for the salvation of everyone who believes. First to the Jews, hindi sinabi except to the Jews, as yung sinabi kay Abraham sa Genesis 12:1-3, I will greatly bless you and I will, sumunod, makasama tayo doon. First to the Jews and then to the Gentiles, lower than Jews. Kaya yan, Genesis 12:1-3, then yung mga references, biblical references, 17:5, 18:18, and Galatians 3:8-9. Pag nag-study kayo ulit, balisan niya.
So, theologically, a divine promise is grounded not in human ability, but in God's faithful character. That's the character of God. Pag nangako siya, tutuparin niya. But sometimes, God testing us to the waiting period. If our trusting faith is indeed true, sometimes doon nagkakaproblema. Gusto natin kahit makamtan yung hinihiling natin. Gusto nakakagad natin ano yun? Makita na talagang Diyos ay tunay. Pero pag ganun po ang sistema natin, mas lalo pang tatagal. Tandaan niya. There's blessing in waiting. Ay, teka, meron na situation. Like Abraham. Ilang taon na nag-wait o naghintay si Abraham bago pa yung pangakong dadami ang kanyang lahi. Eh, nasa edad, ano na siya, di ba? During yung time na sinabi, 75 years old siya. So, ilang taon si Sarai o si Sarah? 65. So, ilang taon? Ilang taon ang anak si Sarah? 90. Siya, 100. So, from 75 to 100 years o ilang years siya naghintay? 25 years. No? 25 years. Kaya nga tawa-tawa pa si Sarah, di ba? Nung mabalitaan niya ganito. Kurang na ako eh. Nanganak pa ba ako? No? Eh, alam naman ng Panginoon. Eh, na-review siya. So, nangyari ng lahat. Tapos, di ba doon natapos, di ba? Di ba doon natapos eh? Though Isaac had not yet been, born, but he believed. Kaya doon, sa Romans chapter 4, sabi doon, justified by faith. Yung lesson natin na Sunday, justification, doctrine. Yan. So, pagdating ni Isaac, di ba doon natapos yung testing sa kanya ng faith eh? Diba? I-offer mo anak mo. Papatayin nyo. Parang animal. Offering. Pero, he followed without murmuring, without, asking questions. Why? Delilah. Why? Tagal namin hinintay ito, tapos kukunin mo rin. Sometimes ganun tayo, no? Pero God, nakita natin sa Biblia na walang lang sinabi sa Abraham. So, kaya nga, historically, how early Christian believers, churches, persecution clung to God's promise during the early church, no? Na persecuted, ay talaga naman halos, karamihan, ay inalay ang kanilang buhay. Yun po yung tunay na bayani ng pananampalataya. Sinasabi, ginagawa, ilawan, sinusunod, binubuhudan ng ulo, panahon ng the greatest, worst emperor living on earth. Despite suffering till death. Tayo ngayon, parang diba? Ang pagsubok patungkol sa buhay na may kakulangan sa pinansyal, sa kalusugan, ano ba, mga disasters, literally. Pero during that time, it's a matter of life and death. Pero nowadays, may ganyan pong nangyayari. Kaya sila yung mas lumalago, mananampalataya at simbahan. So, actually, part 1 pa lang po ito, napakahaba ito. So, for people swear on oath by one greater than themselves, ito na yun. And with them, an oath serving as confirmation is an end of every dispute. So, in the same way, God, desiring even more to demonstrate to the hearers of the promise, of course, tayo po yun, the fact that His purpose is unchangeable, He confirmed with an oath. Promise na, i-oath pa. Kaya sige. Sa Tagalog, sahin na lang po ha, yung mga Bible. So let's begin by examining the foundation of our hope, the promise of God. Again,
Ayan pa rin po. So second, sub-point to the first main point. So having promise is good, yeah? But a promise back, no, by an oath is even stronger. Alam niyo, pag mga bata pa noon, di ba? Nangako, promise. Yeah, doon na yung oath, no? Cross my heart. Ito pa yun. Cross my heart. Swear to die. Ganun ba? Cross my heart, swear to die. Then after a while, yung alam yung nakalimutan, no? Ako, di ba daw rin, ikaw na nahihiya, sige. Ikaw na yung magmamakahawa. Bayad. So, at iba pang mga situations. So, God's oath as confirmation. Kasi ganyan ang tao eh. Kaya di ba, with isang storya sa Biblia, si Isaac, maybe, na sabi, hanapan ng anak at mapapangasawa. Yung Abraham, inutusan ng maid servant, or servant, na hanapan ng mapapangasawa sa kanyang kamag-anak. Sa Isaac went to Jacob, something like that. Abraham to Isaac. Swear, sabi doon sa sermon, swear na bago mamatay ba na ako after my death, hanapan mo ng papangasawa ang aking sa aking kamag-anak. So, the concept of an oath is grounded in our acknowledgement of human sin. Sige yan na. Kasi nga, it's not enough to promise. Kasi, tendency talaga na hindi masunod. Yung mag-oath pa, hindi rin nasusunod eh. Okay? Kaya, the need to give others extra assurance that we are not lying in and out of itself. So, this is the reason why God chooses to use the concept of an oath in certain situations. Ito pang mga Israelites, di ba? Mga Jews, talaga namang malayo sa kanyang standard o standards. Sabi niya, God as an unchanging, perfect, absolutely good being, God cannot lie or change. So everything God says is absolutely true, and He has the power to do anything He says. And He will do. Nagkakataon lang kung kailan. Kasi pwede niyang nauna. No? Pwede namang wait. O pwede namang hindi talaga yan pangyayari dahil hindi yan kalooban niya. Ganun yun eh. So, for the sake of human reassurance, kasi ganun yung kanyang bayan, pinili. So, there are times when God swears. And theologically, by swearing sabi dito, God confirms the promise. It reveals His immutability. Pag sabi immutability, hindi natitinag. Hindi na si-shaken. Pero firm. Pag sinabi niya, mangyayari at gagawin niya. May word of honor ang Panginoon. Sometimes, yun yung problema natin. Word of honor. Pag sinabi natin kayo ito, dapat hindi naman susunod. But we compromise. We excuse. So, hanggang sa masanay na lang tayo. Hanggang sa masanay na lang. So, ang Panginoon, kailanman, pag sinabi niya, kaya na nakatala sa Biblia, pag sinabi niya, kaya magbasa kayo, mag-aral, ng mabuti, magpaturo, magpatuto, ano sinabi niya dito, susundin at tutuparin niya. Okay? Tanda natin, God is not a promise breaker, but a promise keeper. Kaya Genesis 3:16, by myself I have sworn, sabi niya kay Abraham. So no higher authority than God Himself. Then, look at our government. Yung position, di ba? Sa position, pagka may in-appoint ang presidente o sino mga nasa government, ay pinapa-oath-taking yan eh.
May mga licensure examination. Pag nakapasa, no? Mag-off taking. Pero sa mga licensure examination, di man required. No? Off taking kasi may gastos din yan. Like me, di na ako nag-off taking. Gastos lang yan. Dati meron na ako lisensya. Kaya PT. So, gano'n, no? Napakalaga ng oath. We oath or we promise more than promise. So, metaphorically like a bank vault, dalawa susi o more than two. Yung isa, o lock o unlock, promise yung isa, kasi matindi ang bank vault kung gusto mapapasok yan. Di ano pa yan. Together, they safeguard your treasure. So, principle for life, mga kapatid, when you enter a covenant or commitment, for example, marriage, job, leadership, later on, we will announce the candidates for deacon or deacons and deaconess or deaconesses. Check not just the words but the character of the one giving them. Sa atin ngayon, bilang mga ng Kristo, mga pangako ng Diyos ay napakarami at mga babala din naman at mga encouragement. Magtitiwala pa tayo sa Panginoon na unshakable with His promises. Okay? So, God's character guarantees His word. Kaya may salita ng Panginoon sa panahon natin ngayon. Ang dami ng mga paraan para ito ay maabot at mabasa. May bahagi din sa kasi nga, we are not yet complete while we're still here. So that by two unchangeable things in which it's impossible for God to be a liar, no, to lie, we who have taken refuge will have strong encouragement. Word refuge. To hold firmly to the hope set before us. So hindi nagbabago at hindi nagsisimula yung Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito. Ano yun? Ang kanyang pangako at ang kanyang sumpa. Oath ko yan. Parang sumpa curse, no? Kaya, basahin ko na yung English, bakit Tagalog, ha? Iba ang inyong pagkaunawa. Okay? Kasi ang original language ay translate sa English. No? Tapos bago ang ibang mga languages. Tagalog ang iyong pagbabasihan without deeper study. Yan. Kaya rin, sumpain pala tayo. Sumpa, oath po yan. Iba namang gamit, it depends, no? Sa paggamit. Kaya tayo nakatagpo ng kayong kalinga, no? Napanatag ang loob at umaasa sa mga pangako ng Diyos. Kaya, so, we have promise plus oath equals, no? Or, what's our proper response? Later on, kita natin yung result. So, our refuge and strong encouragement. Our refuge. Pag sabi refuge, yan, kalungan. At na may pagtitiwala. Yan. So, the first part of this verse refers to two unchangeable things. Ano po yun? It's true that God's oaths are absolutely reliable. Kaya salita ng Panginoon, kahit hindi man ito, yung Bible natin, kahit hindi man ito yung original language, na Hebrew, Aramaic, and Greek, no? Tagalog man yan, no? Any translation in English, that's a reliable thing, no? Mapananaligan, sabi nga sa Tagalog. So, one of this nature, God, He is all powerful, almighty, and pa, di ba? Omniscient, all-knowing, and then omnipotent, yun yung almighty, and everywhere. All, ano yun? Is everywhere. Omniscient. Omnipresent. Yan. And He cannot be
a liar. Oh, cannot lie, therefore whatever he promises is absolutely certain. Wala na dito sa lupang ito na pagtitiwalaan. Kaya huwag tayo magtiwala sa tao. Kaya sa central verse ng Bible, ha? Ano yung central verse ng Bible? Psalms 118, verse 8 ba yun? Tama? Sa Diyos tayo magtiwala, huwag sa tao. Yan sabi doon. The second part of this verse is an interesting combination of images. Describe the level of confidence Christians must have the promises of God that we can take refuge in Him. And study Psalms 18 verse 2. Yan, pasahin nyo nga. Ready? Go. Nababasa nyo ba? Yan. Sabi doon, the Lord is my rock and my salvation and my deliverer, my God, in whom I shall, sa ibang translation, I shall trust. Ito, I take refuge. My shield, kasi sinusulat yan yung boss ni David, yung time to be, na siya ay dinahabol para patayin. Absalom. Yan. So, nagtatago siya sa Panginoon. No? Sa sobra niyang pag-aalala sa kanyang buhay. So, ganoon din po tayo, mga kapatid. Nag-aalala tayo sa ating buhay, sa ating future. No? Take refuge in God. Sabi niya, ang daming, rock, metaphors. Fortress, yun yung panlaban para hindi tayo pasukin ng kaaway. And so on and so forth. So, theologically, believers are called to flee for refuge or trust and hold fast to hope. Hold fast for firm sa pag-asa sa Panginoon. Si Kristo ang ating pag-asa, ang ating anchor. Our faith is active, dapat relying on divine assurance. That's why we need the words of God, the promises of God, standing on it, in it. Ang refuge, Old Testament, mostly ginagamit sa mga cities, no? Pupunta sila doon, no? Sa mga cities, sa mga caves, no? Sa mga hills, para hindi sila malusob, hindi sila makubkub. Okay? And then Filipino migrant workers, to sa panahon natin ito, no? Iniiwan ang pamilya, o kaya naman sinasama ang pamilya, then migrated to other countries to take refuge, no? Sa maghanap ng mas mainam na kalungan, na mas may pag-asa. Ganun ang Kaya marami nang nag-abroad. Okay? Dahil nga nakalulungkot sa ating bayan. Ganun pa man, huwag tayong lubhang malungkot dahil meron tayong Diyos na nangako, hindi liar, hindi nagsisinungaling, at Kanya itong tutuparin. Kaya nga, mga kapatid, when you are facing trial, pagsubok, uncertainty, walang katiyakan, mawalan ng trabaho, anong negosyo, o nag-break kayo ni love, ni forever mo, no? Or nagkaaway kayo, nagkagalit, nagkasiraan, ni marites ka pa, no? Don't flee to the unchangeable God. You must trust, no? To the unchangeable, unshakable, immutable God. Yan. And hold on. Pag sabing hold on, kapit. No? Kapit. Tapos kumanta ka ng kapit. Ano ba yun? Kapit. Di ako bibitaw. Yan. Tama yan. Di ako bibitaw. Sino ba yung kumanta nun? To the hope He sets before you. Tandaan nyo, may hinihanda na ang Panginoon sa atin. Bago pa man tayo dumating sa mga pagsubok ngayon. Kaya sabi niya, 1 Corinthians 10:31 ba yun? Na siya pa ang gagawa ng kaparahanan para tayo makaalpas, to overcome on it. Wala pang trials, pagsubok na binigay ng Diyos na
di natin makakayanan. Yan. Tapat ang Diyos, sabi doon. And last, and so having patiently waited, he obtained the promise. Nahiwalay ito no? Kasi mamaya makita natin. Bakit? So that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have taken refuge or trust would have strong encouragement to hold firmly, panghawakang maigi, to the hope set before us. This hope we have as an anchor of the soul, a hope both sure and reliable, and one which enters within the veil. Alala naman yung veil dun sa temple. No? Yan na sira, naputol o ibig sabihin makapapasok na no, sa Holy of Holies na time na si Jesus Christ ay malagutan ng hininga. Okay? So, hindi na lang ang high priest ang makapapasok. Because we have the great high priest in the order of Melchizedek. No? The priest of the Almighty God. Having become a high priest forever according to the order of Melchizedek. Yan po yung sinasabi kanina. Hindi lang mabanggit ni Sis Min masyado. No? So, having seen the foundation, promise, and oath, refuge, let's see how this shapes our hope and mission. No? Tingnan po natin. Tinadala tayo talaga sa mission ng Panginoon. Since then, no? Actually, sa Genesis 3:15, doon pa sinabi yung the proto-evangelium, no? Na tatapakan ng seed, no? Yung ulo ng serpent, but kakagatin siya sa sakong. Yung nga po yung mamamatay sa cross. Pero, matatalo talaga ang seed. Sa ulo ba naman Kaya hindi siya mananagumpay. Dahil hindi na natiling patay ang ating Panginoon Kristo sa krus. Siya ay muling nabuhay. Let's see this, the anchor of our hope. Ano yung unang first point? Ano yung first point? Yeah, the promise of God. And this time, that's the promise of God. So, let's anchor our hope, no, to God. So, we have explored the foundation. Now, let's look at how this foundation anchors our hope and transforms our daily walking. Tandaan natin, no? We are believers, Christians, disciples of Christ. We are walking here on earth, no? At if we do not have an anchored in God's promises, no? And hope. Ano yung hope? Sa Biblia na binabanggit na dapat nating laging tandaan, no? The blessed hope and the glorious hope. Yung rapture and then the second coming of Lord Jesus Christ, makakasama na niya na tayo sa kanyang kaharian. First, our hope set before us. Inihanda na. Tandaan natin, ang ating Panginoong Diyos ay makapangyarihan. Eternal God. So, yung hope dito na sinasabi indicates God has placed a hope for us to hold on. This hope is not mere wishful, na parang genie, no? But confident expectation. Look at yung meaning ng faith, no? It's all about expectation. We hope for, no? Though we do not see, but we believe it will happen. That's rooted in God's promise. Like Jesus, look ahead to the joy set before Him. No? Sabi ng Hebrews 12:2. And so we also look ahead to the goal. Ano yung goal natin? Sabi sa Philippians 3:14, to win the prize heavenward. No? Upward, calling. While we're still here, no? God, our Lord Jesus Christ, waiting for us in the finish line. So let us finish well. Alala niyo yung message last Sunday? Let us finish well. So, principle for our lives, let our decisions be guided by the future hope God sets for us and not by immediate fear or pleasure. Pleasure is temporary lang yan, but the future hope that God sets for us is eternal.
So yan po ang ating panghawakan. Hold on. Kaya sabi doon, ano yan? Hold fast to the hope set before us. Say, what does that hope do in us? Secondly, our hope set as anchor of the soul. Kaluluwa natin. Tanda natin, yung katawang lupa natin, yes, pahalagan din natin ito because this is a temple of God. But, puro katawan na lang natin ang ating, panghahawakan. Wala nang patungkol sa kaluluwa o spiritualidad na para palaguin, palakasin. Katulad ng mga messages natin previously. No? About immaturity, babe in the faith. So we must go on unto maturity. Yan din tuko yan. Kasi ang context po ito mga kapatid, during the time sumulat ng Hebrews, they were in the time of persecution, severe persecution. So may tendency sila ay bumitaw, no, sa kapit, sa angkor, haangkla na sa Panginoon. No? Kasi ikaw ba naman nasa severe persecution eh. Kaya eto po 'yon. So the hope we have set as an anchor for us, nawawala. So tanda natin, yung mga storms in life, no, literally, yeah, and figuratively. Sa buhay natin, like doubt, suffering, at pagbabago. But the hope anchored in God keeps us from drifting. Kaya dumating man yung intensity sa lindol, no? Mataas man yan. But we pray na hindi mangyari, lalo itong the big one, and coming uwan, ay hanggang intensity. Ano ba yan? Signal number 5. Napapansin nyo ba? Nung panahon namin kabataan, hanggang signal number 3 lang eh. Nung bata pa kami. Pag signal number 3 lang, malakas na yun eh. Ngayon, umabot na signal number 4. Tapos nadagdagan, signal number 4, ano? Ngayon, signal number 5. What do you think? Madadagdagan pa kaya yan? Sa darating na panahon? Possible. It's possible. Even the earthquake, papalaki, patataas. Okay? So, nakakapangamba, di ba? Nakapabahala sa ating kaisipan, sa ating, sa future. Kaya that's why God is talking to us now to anchor our trust, our faith, to take refuge on Him, in Him. So, when cultural shifts, economic crisis, or life storms, figuratively and literally, come, your anchor matters. So let your hope in God's unchangeable purpose hold you. Paulit-ulit, di ba? Panghawakan natin ang hindi nagbabagong pangako ng Panginoon. And this hope moves us outward into mission. Take note of this, ha? Hindi lang puro tayo nakahawak sa Panginoon. Huwag natin kakalimutan na merong binigay ng mandato sa atin ng Panginoon, misyon. No? Ang church na walang misyon, alam na alam talaga, no? Konsumisyon. Hindi po church lang as a whole, no? Pati tayo individually. Daranas tayo ng mga problema spiritually, and alam na natin, no, ang resulta niyan, lahat ng aspeto ng ating buhay. So our hope that motivates perseverance and mission. Like Abraham, no, shows that hope leads to patient endurance. Ilan taon niya hinintay yun? 25 years. And not only that, afterwards pa. Theologically, hope empowers active faith. Kaya we must be active in the faith. Not only physically, most especially spiritually. Because there are some, or many, perhaps, na physically present but spiritually absent. No? Physically active but spiritually inactive. That's wrong. Okay? And we must have patience, no?
endurance, persistence, perseverance, and mission mindset o minded. Alam niyo po, kaya ako ma-attend ng mga, Kairos, nakaka 2 sessions na po ako, 10 sessions yan every Mondays, no, hanggang February po ang aming klase. No, kasi I want that course, no, to share with you, to share to you. No, hindi lang po ako maging mission-minded, no, person or disciple of Christ, kundi pati kayo, the church itself. Kaya look at the Hall of Fame. Hall of Fame ba yon? Hall of Faith. Sometimes mga tao gusto na mapunta sa Hall of Fame. Di ba? Okay, sa may, sa Libis, mga nakasulat doon na kilalang mga tao, no, celebrity. Ang tawag sa yan, Hall of Fame Walk. Walk of Fame. Oh, di ba? Walk of Fame. Alam na alam, lagi siguro nasa Libis ito. Sa Eastwood. Pero sa Bible, sa Hebrews chapter 11, nandun po yung mga tao ng Diyos o mga men of God, na nakasulat sa Hall of Faith. Tinatawag na Hall of Faith. Number 1, si Abraham. Okay? Basahin niyo po yun. Chapter 11, and doon din nakatala ang meaning ng faith. Kaya nga, do not give up. Kapatid, kaibigan, when results are delayed. Ayan. God is testing you to be patient. No? Otherwise, pag hindi ka tumagal, no, magiging pasyente ka ng ospital. So, let your work, your witness, your service to the Lord be motivated by hope. Rooted. Tingnan nyo, rooted. Naalala nyo naman yung illustration ng puno. Ha? Nagsimula sa seed. 4 yung pinaghagisan ng seed. Yung huli, sa matabang lupa. Nag-ugat hanggang sa lumaki. Parang yan, yung mga nagtatanim ng mga puno. 30 years, no? Aabangan nila yan. Na, yung mga fruit-bearing trees, mostly 30 years bago yan eh. Tagal, no? Meron naman mas maaga. Okay? Siguro gagawa ng mga yun, technology ngayon ng mga pataba. No? So, usually, ganun. Pag walang mga pataba or whatsoever, para mag-isang talagang punong namumunga, matagal. Kaya it's a process. That's why sanctification process is so important for us to always acknowledge, recognize in our lives. No? Kaya nga, rooted in God's unchangeable promise and oath. Nangako ang Panginoon at nanumpa pa. No? But how we live, do we live this anchor, hope in real life? Let's see, Christ, our forerunner, and great high priest forever in the order of Melchizedek. Kasi si Melchizedek, bigla na lang hindi siya nilibing o sumulpot. Then papakita na talang siya walang beginning and end. Like God, like Jesus Christ. So, this verse uses the Greek term prodromos, which means in English as forerunner. No? This is similar to Hebrews 2:10, which used the word archegon to call Jesus the captain or author or founder, perfecter sa ibang translation of our faith or our salvation. And He is high priest forever. And our hope doesn't expire. Yan. Pag sinabing high priest forever, makakalapit na talaga tayo sa Panginoon, sa Kanyang holy throne of God. Holy throne of God. And we don't need any mediators. No? Kay Saint, si Santa. Kaya, huwag kayo masyadong lalo sa Pasko, no? Kay Santa Claus. May issue yan si Santa Claus eh. Si Santa Claus ba ay lalaki o babae? Ha? Ano? Lalaki o babae? Lalaki? Eh bakit Santa? Di ba? Pag babae, Santa Elena, Santa. Hindi, joke lang.
Ewan ko bakit gano'n. Anyway, kaya pagdating sa Pasko, mga presentation, dito, may mga sombrero na kumikislap-kislap, talo na. Talo na kayo. Hindi. Kasi marami tao ngayon, tumakapit kay Santa Claus. Naniniwala pa rin, maglalagay ng malaking sapatos, malalagyan ni Santa Claus. No? Fairy tales. May tinuturo ka, Zoe. So, we must trust that in our circumstances that is changing, but in Christ unchanging priesthood. So, mga kapatid, ayan na, alam na. God made a promise to Abraham. Take note of that, ha? Basahin niyo kasi Genesis, Exodus, natin. Swore by himself. Siya pang nangako, nagsabi ng promise, nangako pa siya. Confirmed with an oath, and in Christ we have hope, which is an anchor of our souls, or for our souls. This hope is not theoretical. No? This hope is practical. Sabihin, magagawa. Okay? Isasagawa. It steadies us in storms. Figuratively or literally. Nakita niyo yung mga videos, recently lang itong bagyo sa, Cebu. May talagang binidyo nila, Makit na sila sa bubong. Inano ng tatay yata yun. Yung kanilang kesame. Di ba? Tapos, tumataas na. O bubong naman ang sinisira. Paglabas nila, andun na. Malawak na. Yung baha. Talaga naman. Kaya yung ating presidente, I'm very, very sorry. Kita niya sa Facebook ngayon, ang presidente natin, I'm very, very sorry. Inaako niya yung pagkukulang ng gobyerno. Kasi siya yung nasa pinuno natin Ganun talaga ang leader. Okay? Kaya that's why, let's pray that our government, nowadays and in the future, ay talagang umayos na. Mawala na ang mga korap. At talaga naman magkaroon ng puso sa Diyos at sa kapwa. Huwag nang gusto lagi siya ang kapwa. Diba? Alam yung kwento na yun? Gusto ko maging kapwa kasi gusto siya laging tulungan. Okay? For believers, Christians, disciples, today, ano ba yan? Sa Australia, to die. Kaya habang buhay pa tayo, today, facing economic pressure, social unrest, natural disasters, and personal struggles, this anchored hope is our lifeline. O gawin nating lifestyle. Actually, may Tagalog version to Ayan. Nangako ang Diyos kay Abraham, nanumpa sa sarili niya, pinagtibay ng panata, panata din, At kay Kristo, tayo may pag-asa na angkla ng ating kaluluwa. Ang pag-asang ito ay hindi simpleng idea lang. Yung theoretical. Ang pag-asang ito ay practical. Tatatag tayo ito sa gitna ng bagyo. Pinananatilit sa kawalan ng katiyakan. Binibigyan ng tibay para magtiis at nagpapalakas sa atin para sa pagmimisyon. Nawa, hindi tayo matapos dito sa mundong ito na wala tayong nadala sa Panginoon. Ang masakit pa, nadala sa Panginoon. Dahil sa ating maling pamumuhay. Nakakatutuwa yung aming facilitator or teacher na rin sa kahapon na kung saan na-cardiac arrest siya at dadalhin na siya sa hospital. Si Dave Gibson. Sabi niya, for the last shot, yung driver o yung ng ambulansya, nagdadala sa mga pasyente, sinira niya ng gospel. Sabi niya, for the last shot, masirang ko naman ng gospel kahit mawala na ako. Pero awa ng Diyos siya na-revive. Kaya papansin ko, nung siya nagtotok, nanginginig yung kanyang kaya pala, yun. Na 3 times bypass operation siya sa heart. Kaya sabi niya afterwards, talagang ang kanyang buhay, every day, I will share, if there's an opportunity, I will share the gospel of Christ. Alam mo? Then, alam niyo ba yun sa driver na yun, o sa, ng ambulance?
sabi nung Dave Gibson, pastor, I pray na one day makita kita sa Grace Church. Sa Grace Church. Sa Minnesota. So, then after 10 years yata, nakita uli sila. And then tinanong kung nag-church na siya. Sabi niya, from time to time, pupunta daw siya, nag-church siya. Diba? So, sabi nga niya, hindi man natin makita ngayon ang produkto o resulta, but if we, put a seed that planted, one day, it will be rooted up, uprooted. Kaya let's share the gospel, every day kung may pagkakataon. Kaya nga, next Sunday, tuturo po natin kung paano mag-share relationally, whatsoever, and strategy. Iipunin ko po lang yung mga lessons. So, eto po mga kapatid, anchored character and integrity. Let's anchor our character, integrity, in God's character, integrity. Yan. Anchored community and mutual encouragement. Yan. The body of Christ, the context in which hope is reinforced, encouraged, and activated. Isolated. Isolation weakens. Kaya do not isolate yourselves. But walking together strengthens. Sama-sama tayo. That's why there's a church. Brotherhood. And lastly, anchored mission and daily witness. Gospel mission is not optional. It's the overflow of hope anchored in God. When we live anchored, we live missionally. Okay? We live missionally. Kaya meron pa ba? Ayan. Mga minamahal, beloved, will you anchor your life on the unshakable promise and oath of God? When the storms come, economic man yan, kahirapan, relational, cultural, and literal storm, will you flee to your refuge, which is God, Christ? Hold fast the hope set before you, and live anchored so that others may see and believe. So let this week be the week you live differently. Kung nagmumuhay tayo base sa ating kagustuhan, kalooban, pwede iwanan nyo na po yan. Live differently. Be the people who show by your lives that the promise of God's unchangeable, God is unchangeable or unshakable, and therefore, you are unshakable. If you want to be unshakable, matatag, hindi matitinag, hold on to the promise of God's unshakable, unchangeable character. And act now. Choose one commitment. Tell one person your anchored hope. Take one initiative in mission and service, or mission or service, kung hindi nyo pa pagsabayan, because your hope compels you. May God bless your heart. May God bless our hearts. Brethren? So, dalangin natin, ang LJFFC ay tunay ngang maging iglesia ng Diyos na talagang missional. Tanda natin, ang church na walang mission, consumption ng abutin. So, let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa pag-alalang ito. Pagpalain mo nawa ito, Panginoon, at patuloy kaming samahan, dalhin sa iyong nilalayon upang sa ganon, Panginoon, ay makita namin, O Diyos, ang sa inyo, Panginoon. Sa ganon, manman ang mga bagyo ng buhay, pagsubok ng buhay, kami ay nakakapit sa inyo, Panginoon. At puno ng pag-asa. Di na po sa ngayon, maging sa inaharap. Dahil ang alam namin, Panginoon, sa mundo nito ay walang katiyakan. Ngunit sa iyo lamang ay may katiyakan. Salamat, Panginoon. Jesus name we pray. Amen. Amen. May ba tayo ng ulit? One song? Standing in the promises of God.
Meron? Ayan. Meron yata, ano? Next time? Wala. Wala. Sorry. Sige. God bless us. Ating Cheers for Heart Givings. Meron po akong maikling ibabahagi sa pagbibigay ng givings. Banal na kasulatan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang balo na ito ay naghulog ng higit sa kanyang yaman kaysa sa lahat ng iba. Talata, Marcos 12:43. Ito ay nagbibigay diin na ang nagbibigay ng balo ay higit na maaalaga dahil ibinigay niya ang lahat ng mayroon siya, hindi lamang ang labis. Sinusukat ng Diyos ang pagbibigay sa pamamagitan ng puso, hindi ang dami. Ang motibo ng puso na nagbibigay ay mas mahalaga kaysa sa halaga na ibinigay. Kahit na maliit ay kayang pangarangalan ng Diyos na dakila. Kahit ang maliit na nagbibigay ay maaaring magbigay ng karangalan ng Diyos kung ito ay nagmula sa puso at pagtitiwala. Application, huwag kailanman sabihin ang aking regalo ay napakaliit sa mata ng Diyos. Maaring ito ang pinakadakilang handog sa lahat. Hindi dapat maliit ang anumang pag-ibig maibibigay gaano man ito kaliit sa tingin natin. Sa paningin ng Diyos, ang nagbibigay na may puso ay maaaring maging pinakadakilang handog. Gawin po natin. Wala. Sacrifice of praise of the Lord. We bring a sacrifice of praise. Up to you, sacrifice of thanksgiving as we offer up to you. Bring a sacrifice of praise unto the heart of the Lord. Tayo po'y sandaling tumayo at awitin ang doksology. Oh, yes, Lord God, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa bawat isang nagbigay ng handog mo, Panginoon. Ikaw po ang magbalik sa bawat isa ng pagpapala, Panginoon, sa amin. In Jesus' name, amen.
Dumako na po tayo sa ating announcement. Worship service noong November 2, Youth 27, yung bata. 12 yung bata. Disciple Seminar, 21 po ang adult. Prayer meeting, 13 adult. Ilan yung bata? 7 yung bata. Napasulod. Children Ministry po kahapon, Fortune 11, sa Buntong Palay ay 5. Namamatay. Ilan ba kahapon yung music team? Presider po sa Webes ay si Sis Babylin Diabres at saka si Pastor po. November 16, Sis Marilu Goho, Presider. Usher po natin ay si Bro Marco and Sis Mary Ann Adan. Birthday po ni Bro Abu, November 11. Ang ating givings nakaraang Sunday ay 6,802. KTV po, ang lahat po ng kalalakihan ay inaanyayahan dito po sa church tuwing Sabado po ng hapon, 5:30 to 6:45 p.m. po. Ministry of Biscuit, salamat po sa lahat na nagbibigay ng biscuit sa Children Ministry. Family retreat po, kung sino po yung gusto maghulog ay magbigay na po kay Sis Beth po at Sis Rhea. Ngayon po ay Agape Fest po. Disciple Seminar, pagtapos po ng worship service. May visitor po ba tayo? Sunday school daw yung youth meron. Invite someone to church. Lahat daw po tayo ay mag-invite sa church tuwing Sunday. Dumako na po tayo sa ating prayer benediction po ni Pastor. Hello. Ayan. So, tayo'y dumako na sa congregational prayer and benediction. Let's pray. No, mag-pray din po kayo, mga kapatid. Lalo itong paparating na super typhoon. No? At nawa, lalobin ng Panginoon na pahinain kung di man ito i-redirect niya, no? Sa ibang direksyon. Pahinain at maging safe ang lahat, especially yung lalandingan ng mata ng bagyo. No? At wala lang masyadong ulan at wala ding masyadong hangin. Kasi mga tama lang, katamtama lang yung mga kayanan ng natin. No? Especially yung mga naapektuhan na. No? May bagyo, tapos may lindol pa. So, it's time to actually, tinuturo din sa atin na maging selfless, no? In prayer. Kaya it's time to ignite our prayer lives, no? Alapin natin yung pananalangin sa buhay po natin.
Huwag lang puro yung sarili natin ang ipanalangin. Pati din yung ating kapwa. No? Ating mga kababayan. Alam naman na ating bansa ay lapitin ng mga bagyo, ng mga kalamidad. Diba nakakailang kalamidad tayo sa isang taon? More or less 20. Kaya alphabetical yan. Nasa U na tayo, no? U, B, W, X, Y, C. 4 pa. No? Pero nawa, last na ito. So, ganun pa man, let's ignite in prayer to God na no one be hurt or mawala, mamatay dulot nitong super typhoon. Let's all stand. Let us pray. Yes, Father in heaven, tunay nga, O God, that you are in control always. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. No? Sa aming buhay, we continue to anchor our lives. Trust in you, take refuge in you, Lord. And today, Lord, may paparating o nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility, PAR, ang bagyong U1 o U1. Dalangin po namin, Panginoon, kung iyo pong mamarapatin, O Diyos, na iyo pong papanghinain itong malakas na bagyong ito sapagkat katatapos lang po ng nakaraang bagyo na kung saan marami po ang namatay, nawala ng mahal sa buhay, nagdalamhating lubha at hindi pa nakaka-recover at kailangan mga ari-arian. Aring hanggang ngayon sila pa'y nag-aayos, naglilinis ng kailangang mga tahanan at nasira ang kailangang mga tahanan, mga properties, sasakyan, whatsoever. Lord, you are the Lord of mercy. And patuloy po kami na umaasa, O Diyos, sa inyo, Panginoon. At makita namin, O Diyos, na ang bawat Pilipino ay nakakaalala man lang sa inyo, Panginoon, kaya nangyayari itong mga bagay na ito. At nawa kaming mga talagang naniniwala, nagtitiwala sa inyo, O Diyos, ay mas lalo kaming humawak sa inyong mga pangako. Patuloy naming iangkla ang aming pag-asa sa inyo, O Diyos, sa inyong mga pangakong hindi matitinig at hindi kailanman na hindi nyo gagawin, Panginoon, kundi tutuparin nyo, O Diyos. Kaya, Lord, itong bagyong ito nawa ay hindi maging devastating, Lord, mapanira o mapamuksa sa bawat daraanan ng itong bagyong ito. At isa-isang bigkas o sabi mo lamang, Panginoon, you can stop it. No? You already showed a story na kasama mo ang iyong mga alagad doon sa gitna sa kalagitnaan ng dagat, Panginoon, na iyong pinahinto ang unos na kanilang kinakaharap. Kung inyo po lamang pong mamarapatin, O Diyos, sapagkat kayo po ang makagagawa ng lahat ng bagay ng higit sa aming makakaya. Kaya Lord, sa iyo po mga kamay namin, itinatagubilin ang buhay namin, ang aming kinabukasan, maging ang bansang ito, O Diyos, at lahat ng mga bansa. At dalangin namin kami, O Diyos, ay patuloy na makibahagi sa iyong dakilang layunin ng pagliligtas. Ang si Kristo ay maibahagi at makilala ng lahat. Salamat po, Panginoon. Pagpalain po ang aming mga puso na naghahangad na maging katulad ni Kristo, maging katulad ng mga hall of faith na mga tao mo, Diyos, sa Biblia at iba pa na unnamed men of faith, Panginoon. Kaya Lord, tuloy namin tinataas ang buong bansa sa katatagan, kaayusan, kapayapaan, kasaganahan. Iwaksi mo ang mga corrupt practices, mga corrupt na tao, opisyal ng gobyerno, saan man.
Sa ganoon, umahon na unti-unti ang aming bansa. At mga katiwalian pa, O Diyos. At nawa, lumabas ang katotohanan sa mga pag-imbestiga ng mga ghost projects ng DPWH. At wala sanang ma-spare, no, na kung saan dahil ito ay kaalyado o kaibigan, kamag-anak. Lord, let the law prevails, O God, sa aming bansa. Nawa ito na ang simula ng pagbabago ng batas namin, na may butas, kung saan lahat ng mga batas na hindi na nararapat ay dapat maamyendahan, mabago, at may tama, Panginoon. Kaya Lord, salamat po dahil may Diyos kaming malalapitan at makakapitan. And Lord, in church, kaya FFC, patuloy namin itinataas. At nawa, patuloy mo kaming pangunahan at samahan tungo sa iyong inalayon. Lalo na sa nalalapit namin anibersaryo, ka-6 na taon, kami po ay umiiling ng pangunguna mo sa paghahanda at lahat ng aspeto at lahat ng ministeryo na iniatang mo sa amin, O Diyos, ay nawa maisagawa ko, Panginoon. Salamat sa iyong mga lingkod, ministers na patuloy na nagsisikhay na ikaw ay pagpalain, lolatiin, paglingkuran. Salamat po. Alam namin na ito ay iyong pagpapalain. At gayon din po, no, after this, no, ay i-announce po sa aming kalagitnaan ang mga kandidato sa pagka-deacons o diakono at diakonesa, Panginoon. At dalangin namin, O Diyos, ito ay isa mong paraan para sa paghahanda sa mas matatag na leadership, Panginoon, upang sa ganoon ang iyong church ay patuloy na humayo at lumago ayon sa iyong ninanais. And gayon din po, Panginoon, na ang bawat pamilya ng LAFC, even yung mga na dumadalo sa amin sa FB Live, nawa iyong puring pagpalain at dalhin sa iyong landasin, Panginoon, para sa ganon ay sama-sama kaming lumalakad, tumatakbo tungo sa iyong hangganan, O Diyos. At dalangin ko, Panginoon, ang mga may trabaho, negosyo, no, talento na inilalako, no, ay punong patuloy na pagpalain at ilayo sa anumang kapahamakan at mabibigat na karamdaman at lalo na ang gawa ng kaaway. Upang sa ganon, patuloy na kami ay may pagkunan ng aming pananalapi at maging kabahagi ng pagpapahayo, pagpapalago, no, pagpapalawig na yung kaharian sa lupa sa vida ng Church LJFFC. At we all know that those who bless you will be blessed as well, O God, by you. Salamat po. Ang dalangin ko, Diyos, ilayo mo kami sa anumang may bigat na karamdaman, kapahamakan, pagsubok, at gawa ng kaaway. At dalangin ko, Diyos, ang mga may karamdaman, si Bibian, maging inaalala ko ang aming auntie sa Amerika na, si Auntie Mary, patuloy siya bigyan ng magandang kalusugan. At maging ako, sino man dito, no, na may iniindang karamdaman o maintenance, sustenance, ay ipunawang pagpalain, O Diyos, at provisionan sa araw-araw ng mga gamot at pangangailangan. At maging si aming hipag, no, si Sis Leisa, na kapapanganak lamang, dalangin namin ang patuloy na recovery at good health at as well as provisions sa kanilang pangangailangan. Salamat po sa bouncing baby boy na regalo mo muli sa kanila, Panginoon. Nawa, ingatan mo sila, Panginoon, samahan sa Australia. At tinataas ko, Panginoon, mga gawain. After this, ang Agave Feast o Sunday School and discipleship, and then Agave Feast.
mo kaming pagpalain, Panginoon. At nais na patuloy kaming maging minded with your love and with your guidance, O Lord. At pagpalain mo rin, Panginoon, ang mga nasa FB Live na nakikibahagi sa iyong gawain, sumasamba rin at nakikinig sa inyong pangangaral. Maraming salamat at sa iyo po namin pinagkakatiwalang lahat. Ito po kami dalangin sa ngalan ni Jesus. Takipin po natin ang bendisyon ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagligtas sa Jesucristo ang ating Panginoon, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu ay patuloy na sumatinawa ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Let us show our love for Jesus. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso'y nananahan. Pagpapalawat pagsama ay aking nararanasan, kailan ba'y hindi mag-iisa? Pangako mo sa'kin, di ako iwan. Sa bawat sandali ay naging sasawaan. Banal na Espiritu, hatid ay karanasan. Upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso'y nananahan. Pagpapalabot pagsama ay aking nararanasan, kailan ba'y hindi nag-iisa? Kailan ba'y hindi mag-iisa? Kailan ba'y hindi mag-iisa? Okay, God bless us. Saglit lang, di ko na banggit yung ating mga candidates, no? So, wait po, saglit, for a minute, no? Tawagin po natin si Sweeney. Yan. Nabanggit na natin, naitulan natin mga qualifications ng deacons and deaconesses. Si Sweeney, no? And then si Sis Malu. Isa sa qualification po ay believer ang kanilang asawa. So sa Bible, lalaki ang ano, no? Pero pagdating sa deaconess, pwedeng babae. No? Pwedeng babae. Tapos, ang kanyang asawa ay mananampalataya. Okay? So, si Sis Mayan and Sis Mayan. Ayan. Si Sis Ai. Ayan. Naku, nagkaano na si MRTC ko rin. TDC ba yun? Nag-alert na. Sis Ai. Si Sis Beth. Ayan. At so far, isa pa lamang po ang ating lalaki. Lord willing, next year, madagdagan na si Brother Bitoy o Brother Conrado. Sino pa ba? Yan lang po. Si in due time. Na? Si Elmer ay ano pa. So, ito po, no? Pag-pray natin sila. Okay? Pag-pray natin sila. At upang sa ganoon, no? Ito na talaga yung establish ng Panginoon, leadership core. Okay? Leadership na kung saan biblical at hindi para yung kanilang posisyon ay ilagay sa ulo, kundi ilagay sa puso. No? Alam niyo na ibig sabihin, no? Ang leaders ng church, ng Panginoon sa church ay servant leaders. No? Nauuna yung pagiging
servant para mag-lead. Yan. So, i-confirm o affirm natin ngayon, then we will elect, no, this coming Sunday. Then this week, pag-pray natin, and then kung meron kayong tawag dyan, na hindi sila ma-elect, sabihin nyo na mula ngayon, mula ngayon, kung bakit hindi sila dapat masama sa roster ng deacons, deaconess. Na? So, brethren, let's all stand. Let's pray for them. At ang pastor po ang nakakapatid kung sino yung mga talagang nakitaan niya, no, ng paglilingkod na talagang a servant leader service. Sa susunod na lang yung mga characteristics at mga bakit sila. Okay? Sa next Sunday, Lord willing. So let's pray. Let's all our hands, no, lift it up, no? Lift up to them. Yes, Lord, we lift up to you, Lord, these our brethren, our future leaders, and in the leadership of deacons and deaconesses, Panginoon. At we all know this is a biblical way for us, that you written in your words, Panginoon, para ang iyong church ay talagang be guided or will be guided, Panginoon. At sa ganoon ay ang direksyon ng church na iyong ninanais ay ayon sa iyong plano at kalooban. Kaya dalayan ko po itong mga kapatid namin na ito na magiging katuwang ko o ng bawat isa na maglilingkod na may paglilingkod na katulad ng inyong mga servants. At ikaw mismo, Panginoon, nagpakita ng tunay na pagiging lingkod o servant, na kung saan sa pagitan ng paghuhugas ng mga paa ng iyong mga lingkod ay pinakita po ang humility and obedience to the will of God. Kaya dalayan ko, Panginoon, itong position na ito ay hindi para maging isang, makilala sila, kundi makilala ka, Panginoon, higit sa lahat. At itaas mo ang iyong pangalan sa pagitan ng mga lingkod mo, Panginoon, at kami ang iyong ibaba, upang sa ganon, makita ng lahat dito at sa labas ng gusaling ito na ang mga lingkod mo, Panginoon, ay tinatatag at tinatayo ay talagang servant leaders. Handang magsakripisyo, mag-alay ng panahon, ng talento at ng buhay at maybe ng treasures or resources para sa inyong gawain. Salamat po. Ingatan mo po ang aming mga lingkod na ito, yung mga lingkod na ito, at dalangin namin na ma-confirm ito next Sunday by your guidance and your willingness, Panginoon. In Jesus' name we pray, amen and amen. God bless, and let's all be seated. Ayan naman si Alert. So, may Sunday school kayo, youth, and then we'll continue the doctrine of sanctification. God bless, mga FB Live attendees.